Gaano nakabigat ang mga batuta na yan. At dinideworm na kasi malapit na silang vaccine na ng 5-in-1. First month. Oh. Pang-ilan na yan? Pangalawa na yan? Tungos mo, Tsaka maliligo rin muna, syempre, bago vaksinan. Kasi 1 linggong hindi maliligo yan. Ayan, yung puti. Ang nag-iisang puti. Gano'ng kabigat? Mag-iisang kilo? 6 lang. Oo, layo talaga no. 600 grams. Pagka ganun 600 grams, gano'ng karami yung ipapaano na doon? 3.65. Ha? Iya. Ay, lintian ka, Marimar! Ano, umihi? Ang galing. Galing mo talaga, ba? Manang-mana. Equivalent lang sa kung ilang grams din nila. 10%. Kasi kung 600 grams. You do the math. I don't know. Tama. Lalakas na rin kumain itong mga to eh. Oh, ang lalaki na rin. Sikip na sila dito sa batya na gamit-gamit namin eh. Kaya dyan na sila. So ilan ang pinakamabigat? Ay, yung isang lalaki. Ano? 8.5. 8.5. Ayun yung malakas kumain. Yung 850. Yummy. Gusto mo. Actually ako, nalilito ako dito sa 4 na magkakakulay na to eh. Pero 2 lalaki, 2 babae naman yan. Ang bigat mo, 900. Ikaw ang pinakamabigat. Oh, yan pala. Sabi mo, yung lalaki. Oo nga, ito pala. Siya pala ang pinakamabigat. Yung babae. Oo. Yung mataba. Yan, na-deworm na sila. 5-in-1 next. So, yung 2 rito, meron ng may-ari. Eto, puti. Kay mama to. Bubbles daw pangalan nito eh, si Bubbles. Hello, Bubbles. Yung isa, yung kay kuya ng lalaki. Lalaki ba ulit? Di pa siya sure. Pero yung isa, meron na ring sa akin, nag-chat. Subscriber din. Kung babae man o lalaki, maalin daw. Kahit alin naman dyan, sisiguraduhin namin na healthy sila. Talagang lalakas ng kumain. Malaki na rin ang gagastusin dito sa mga to. Ano, kopi? Ano si nanay? Nanay, padede ka. Tingnan niyo kung gaano kalalakas niyan. Ang lalakas dumede. Kaya hindi na rin makatagal si nanay. Ayan po yung ulam namin, talong at bagoong. Para sa mga batutang to na nagagatas. Lalakas dumede ba? Pasukan na. Lahat ba ngayon ng araw ng pasukan? Oo, public. Public tsaka private. Ang isang yan, papasok din ba yan? Papasok ikaw, Kopi, kayo hubad pa. Walang damit, di ka naka-uniform. Di ka tatanggapin doon. Sa may simbahan ng ano ka? Doon na kita hati sa simbahan. Oo. At masikip doon sa okay. Bababaan doon ng mga bata. Excited sa first day? Oo. Aga natin wala pa nga eh. Anong oras na ba? Ang agan, tagal mo nga akong pinaghintay. Anong oras na ba? 20 minutes na. Ano? 15:18 na. Lumabas tayo 4:50. Makatagal mo, ikaw pa. Anong oras ba ang mo? Ako may gagawin pa. At saka isa pa, first day ngayon, mauna pa sa akin ng bata. Magkikilay pa ako Pakatagal mo. Akala ko nagkilay ka na kanina. Aba hindi, kaya nga ako'y maaga at para doon na. Kilay is life. Ako pang naghintay sa iyo. Malamang ako driver eh. Alam na, kaya nga ako maaga kumilos. Tapos maghihintay pala ako sa iyo. Di naman umuulan, di sana nagmotor ka pala. Ganon. Dapat nga kanina pa Ba't sinabi mo agad? Gagali. Kopi? Aga. Alam mo yung 15 minutes na ako nag-iintay, apakatagal mo. Pag maagang kumilos, ibig sabihin, maagang aalis. Hindi rin. Bagang, ako ang ihatid, ako pa naghintay sa driver. Talaga? Alam mo na, parang na naghihintay na matagal. Dumali ka Woo! Sinabi ng ganong oras aalis bago ka pa nakakilis. Nakapi! Daddy mo! Bago pa makagayak. Liwanag na. Paliwanag pa lang. Hindi pa maliwanag na. Tingnan mo nga si Ma'am Sino? Si Ma'am
Ano? Violeta. Mambolet. Oh. Eh, syempre, first day off. Eh, siya driver. Di sana, ikaw na lang nag-drive, oh. Paspasin mo po. Senior high eh. Yeah, di ba? Sakto, paliwanag pa lang. Ayoko na mag-talk. Palagay mo, uulan mamaya. Sana hindi. Kikita yung bundok, eh, oh. Kung uulan siguro yan. Hindi naman talaga. Bahan. Kakaliwa tayo, ano? Kakaliwa tayo ngayon. Good morning po. Hoy, Kopi. Paalam na sa mami. Bye-bye, Kapi. Mata mo, maaga pa tayo. Hindi talaga. May gagawin pa. Hindi gawin mo na. Wala pa nga ang katao-tao, eh. Paalam na ikaw, Kopi. Ayaw. Alsa tayo. Uwi na tayo. Di pa kayo kumakain, ah. Papakainin ko muna kayo, tsaka yung mga bulinggit, mga batuta. Aga-aga pa natin, eh, oh. Alas 6 pa lang ng umaga, eh. Wala pa nga ang estudyante. Sabagay, first day of school, eh. Kailangan talaga, ikaw yung mauna. Ikaw yung teacher, eh. Kopi, umayas, ha? Pauwi na tayo. Ikaw talaga, hindi pwedeng hindi sasama. Basta nakita na palabas na kagad at mababangon pa lang ng kama nga, sumasama na, eh. Sana, huwag naman umulan sa atin. Lagi na lang kasi naulan dito sa amin, eh. Oo. Dito na tayo. Sakto, biglang umulan na. Galang. Ipan muna natin itong tuktok. Hoy! Ano't maiingay? Ha? Bakit maiingay? Ano? Nagugutom na? Hindi na kasya sa inyo ang ganito karaming gatas. Ang bibilis niyong lumaki. Pag ganito karami lang yung gatas na nilagay ko, ubos kagad sa kanila. Gutom pa, kaya nag-iingay. Ano, kaya maingay, no? Gutom pa. Ang bibilis nyo lumaki, ba? Isang buwan na kaagad kayo. Eh siya, pwede na kayong kumain ng dry, pero ibababad muna sa mainit na tubig para lumambot. Oh, wait lang, wait lang. Nasaan si Asia? Yung mayroon ng may-ari. Ito, itong maliit na to, na babae. Parang si Kopi nung maliit, oh. Gantong-ganto si Kopi nung maliit, eh. So, ang natitira na lang ay isang babae at isang lalaki. Pero hindi pa ako sure dun sa isa pang lalaki kasi kung kukunin na rin ng bayaw ko. Ilan na lang kayo? 3. Yung isa, ewan ko lang kung meron ako nakaka-chat na kukunin pa yung isa. Magpapa-reserve. Wait lang. Ito nga pala yung pinapainom ko sa kanila na gatas. Goat powder milk. Gatas ng kambing. Ayan, ito. Tapos yung dry na dog food naman na inihahalo ko ay ito. Whoopie na pampapi. Kasi itong kinakain ng mga malalaki ko ay pang-adult. Kung mapapansin nyo, magkaiba ang kanilang size. Oh. Maliliit yung sa puppy, malalaki yung sa adult. Dahil hindi na pwede maliit na lagayan sa kanila, hindi na kasya. Ito, dito tayo sa malaki. Ayan, ganyan kaingay ang mga yan. Pagkagutom mo, oh, hindi mapakali. Tapos si nanay, hindi na rin gaano nagpapadede. At nasasaktan na kasi medyo nagkakaroon na rin ng ngipin yung mga batuta. Tapos nung maliliit pa sila, syempre, hindi naman sila pwedeng pakainin agad dito. Kasi hindi pa marunong, kaya ang ginagawa ko, meron akong syringe na sinusubuan ko pa sila sa kanilang bunganga. Kaya kailangan talaga, pagdating ng gabi umiiyak, gutom yun, kailangan pakainin. Oh, wait lang! Sino ba yun? Ba't grabe ang maingay? Ha? Wait lang! Siguro mga ano lang nito, isang taka lang nito. Tapos babad sa mainit na tubig. Okay na yung ganyan karaming tubig. Siyempre kasi hahaluan pa natin siya ng gatas. Kapag nagtitimpla ako ng gatas, ay dito, sa maliit na to. Ngayon parang 2 ganto na yung kailangan kong timplahin na gatas para sa kanilang 5. So mabilis naman lumambot tong whoopie na to kasi pag sa mainit na tubig mo binabad. Ito, bali, ang ginagawa ko rito is 3 takal. May kasama naman kasi itong takalan, itong mismong gatas. 3 takal nito ay isang puno nitong maliit. Ganun karami yung gatas. Pero dati, sinusukat ko pa siya dito. 30 ml. Kada isang scoop ng gatas, 30 ml nito. Tubig. Hindi ko na muna siya pinuno. Kasi mainit na to. Tapos mainit pa to. Baka hindi na makain ng mga batuta.
Kaya ang ginagawa ko, hahaluan ko pa to ng malamig-lamig na tubig para sa ganon ay maligam-gam yung kakainin nila. Tapos halo natin dito. Yun. Dahil may tubig na rin yung mismong pagkain kanina na pinagbabaran, dagdagan pa natin ng isang scoop ng gatas. Sosyal oh, yung panghalo, gold. Oh wait lang, ito na. Oh ito na. Tingnan nyo kung gaano kagulo yung mga yan. Oh, ito na. Oh, kain na. Oh, doon. Dito ka. Hindi ka makasingit dyan. Oh, huwag mo lubluban. Pagkakain yan, magpahinga. At mamaya, papaliguan ko kayo. Pagdating ni Doc, kayo ay tuturo ka na ha. Pero bago ko liguan yung mga batuta, unahin ko muna itong 3 babae. Hoy, tama si Kopi oh. Kinalbo ng asawa ko si Kopit, oh. Nagbuhol-buhol kasi yung ano niya, yung balahibo. Panay naman ang kamot, kaya kailangan ko na rin liguan. Basta itong 3 babae, kalbo na. Yung 2 lalaki ko, si Jarvis at saka si Jack. Tingnan nyo kung gaano kadungis, oh. Ayaw magpa-groom sa kanilang mami, kaya ipapag-groom na lang namin itong 2 to. Ito yung tsura niyang 2 yan, oh. Oh, mag-aaway na naman. Kaya ayaw kong pinapansin pagka magkatabi yung 2 yan, eh. Kasaglitan yung gatas, aba. Ubus na agad yung gatas, eh. Kain yan, kain. Ano? Tanyo, parang hindi si Kopi, no? Nung nagupitan. Pero si Kopi to. Ano? Liligo, ha? Ikaw ikamot ng kamot. Kailangan mo nang maligo. Mantot ka na. Tapos tatabi-tabi ka sa kama. Ha? O kailangan maligo. Butit dumating na yung shampoo na order ko. Ito, Madre de Cacao. Kalahating galon to. 100 plus, mura. Kaya pang matagalang gamit na namin to. Dali. Ligo na. Para hindi nakamot ng kamot, nagsusugat ka eh. Ang gandahan kapag ganito yung gupit nila, may lang yung balahibo. Mabilis paliguan, mabilis pakyuin. Siyempre, una kong ginagawa ay sabunan muna. Itong sabon na to yung gamit ko. Betcor. Ito. Subok ko na to, hindi to sponsored ha. Subok ko na to kasi pag talagang medyo binabad mo siya na matagal sa katawan ng alaga, is namamatay yung mga kuto-kuto niya. Tapos mabango pa. Kung may kuto man to si Kopi, mamaya-maya maglalabasan yung mga kuto nito. Lalo ganito maiklilan yung balahibo. Ang mahirap kasi pagka yung malalago yung balahibo, katulad dun sa 2 kong lalaki. Kaya yung 2 yon, ang may pinakamaraming kuto. Pero once na matanggal na, tsaka mahanap na yung kutong babae, eh hindi na dumadami. Depende na lang kung may mga kapitbahay din kayong may aso. Dadapuan ng kuto yung mga alaga nyo. Bilis lang to. So, para pag tumabi sa kama, mabango. May reklamo na mami mo. Kasi ito si Kopi, ang laging tumatabi sa amin sa kama eh. Ito mo, akala ko kuto, panisugat ka na kayo nakakamot. Pero mas maganda kung meron kayo mas maliit na lalagyan. Yung mga dating shampoo. Para na sa ganon, mas mabilis siyang sukatin pagka magpapaligo. Amoy ano eh, amoy baby powder. Kaya ikaw ay parang baby. Ano? Mapandaw na, tapos na. Mapagpag. Very good. Diba, sarap? Presko na yan. Ang tulog na naman to pagkatapos, no? Tabi dyan. Hoy, Mocha, wag ka na magtago. Tatago ka pa ha. Wag ka na magtago. Patuyo ka dito ha. Wag ka munang bababa ha. Patuyo ka muna dito. O, tutok ko electric pan sa'yo. O, pagpag. O, galing ha. Susunod ko na yung 2 babae. Hindi ko pa pwede paliguan yung 2 lalakit. Ang hirap paliguan. Pagka napag-groom ko na. Wala na, ikaw na sunod. Liguan na ikaw. Dumi mo na rin. Ang tagal mo nang di naligo. Simula nung nanganak ka. No? O, wag na umiga. Papahimas pa. O, dami mo pang gatas. Pagka na magpapadede, asan yung si Mocha? Tago na yung isang yun. Walang yung yan. Shit, papaliguan ko na muna itong 2 ko pang babae. Tapos, alis muna tayo. May pupuntahan lang tayo dun sa mismong dam. Tingnan ko lang kung ano nangyari after ng bagyong Karina. Kung lumaki ba yung guho ng lupa, okay pa ba yung hanging bridge doon, eh mapuntahan, matingnan man lang. Balik na tayo. Check muna natin si Beastie bago natin gamitin. O, tingnan nyo. Asawa ko gumamit niyan eh.
Tingnan ko muna kung tama ba yung karga ng hangin. At baka mamaya sa daan malambot na pala yung gulong. Baka magaya na din tayo kay Mimio pagka umalis tayo ng basta-basta. Maganda talaga pagka mayroong ganitong tools na tire pang sukat ng tire pressure. 32.6. Sakto lang yung hangin. Yung harap naman. Basta tuwing bago kayo aalis, kailangan nyo munang i-check ang tire pressure ng motor nyo, lalo't hindi nyo na nagagamit ng katagalan. Baka mamaya may butas na, hindi nyo pa alam. 26.3. Okay lang naman kahit medyo malambot yung harapan. Basta hindi siya bababa ng 20. Okay, no problem kay Beastie. 79,994.9 kilometers na pala to. Mag-80k na pala si Beastie. Mga ilang balik lang tayo dito sa barangay natin. Ano na to? 80k na to. Di naman kalayuan yung dam sa amin na lagi nyo napapanood sa akin. Dito sa papasok ng palengke. Nagbabayad nga pala ako ng ng tubig. Ilang buwan na ako hindi nagbabayad ng tubig. May penalty na ako. Mamaya na. Pagpabalik na. Ba, may perya na pala dito sa amin. Mag-ano nga pala rito, magpe-festival. Butit umaraw. Kanina buhos na buhos yung ulan Sobrang dilim ng kalangitan nung pagka-uwi namin May mga nasira din kayong bahay dito. Dito kasi kalimitan yung Talagang ramdam mo yung lakas ng hangin kasi dito yung tubigan sa kanan Walang puno na sasalo ng hangin dyan pagka bumabagyo kamusta nga pala kayo nung bagyong Karina? Sana okay lang din kayong lahat dyan. Buti nga kamo, ngayong nagbagyuhan, ayos na yung aming bubong. Kaya may pinsala kaya ulit dito. Ito yung mismong hangin bridge Wala nang dadaanan pala rito pag pumunta ka sa kanan. Dito sa mismong irrigation. Kinain na yung lupa Ganyan. Pero ito yung magandang paliguan dito. Dati nadadaanan ko pa yan patawid dun Yan yung papuntang dam. Parang lumaki yata yung ayan! Shoutout! Mga taga-Silangan ba kayo? Taga dito lang kayo? Okay. Titingnan ko lang kung anong mga nagbago rito. Nabusan pa ako ng sticker Pero meron ng pinrovide si Impression Print Shop. Shoutout sa Impression Print Shop. Maraming salamat. Hindi ko pa nga lang nakukuha. Pagpunta ko na lang ulit ng Cavite. Dito, malaki na yata yung kinain ng lupa dito Kopya. Okay. Buti ka mo, may refrap na pala rito. Teka lang. Baka dumare-diretso tayo dito. Dito lang sa tabi. Grabe, nakakatakot na yung hangin bridge dito sa amin. Yung lupa doon, makikita nyo, yung pundasyon mismo sa dulo ng hangin bridge, parang konti na lang, malalaglag na. Ito na itsura sa amin dito. Di ko lang alam kapag dinaretso tong daan na to, kung anong itsura doon. Kasi dati, nung elementary ako, pagka kami ng mga kaklase ko, pag nakursunadahan naming maligo, bago umuwi yung isang kaibigan ko na taga-Uugong, diyan kami dumadaan. Tapos naliligo kami sa ilog. Tingnan ko nga to. Grabe. Pero buti ka meron na rito harang. Siguro kung walang harang to, yung lupa dito kinain na rin. Mag-aano na yung irrigation at saka tong ilog dito. Magsasanib na. Magsasama. Medyo kinakalawang na rin yung hanging bridge namin dito. Dati, nung hindi pa yung hanging bridge namin, ang hanging bridge namin is basta parang bakal din naman pero nakakatawid kahit motor. Ngayon hindi na. Tao na lang. Kasi pag tinawid tong kabilang to, parting Magdalena na yan. So dito muna tayo. Buti na lang pala, nagdala ako ng kahit paano merienda. Tinapay at ito ay kape. Tinimpla ko ng kape. Ayos tong nabili kong parang thermos na to. Sakto lang siya sa isang mug ng kape. Tapos, yung takip mismo, ito na yung mismong baso mo. Wala siyang tapo na, Hindi siya natatapon, Para siyang thermos, Tapos, natesting ko na, ang tagal niya bago mawala yung init. Ready muna natin yung ating upuan. May buhangin pa ng ng siruma. Tagal na nitong upuan na to. Ang dami ko na nasubukan na upuan. Ito lang yung tumagal. Kasi talagang gawa siya sa aluminum. Matibay. Pati itong mismong body niya. Yun. Diba? Dito tayo sa tabi ni Beastie. Magandaan pa dito. May lagayan ng kung anong gusto mo ilagay. Meron ditong bulsa. Yung mga nagkakalat nga lang dito pagkatapos kumain. Diba? Chill lang.
Tayo magkape. Init. Ang init pa rin, umuusok-usok oh. O, diba? Tapos yan, wala nang tatapon dyan. Di ganong kainitan ngayon ah. Ayos pala eh. Kapag kailangan ko lang mag-relax, katahimikan, dito, pwede na pala rito eh. Kahit si Beastie lang yung daling ko. Pero pag dadaling ko pala si rito, yung si Tuktok, kasama yung mga alaga ko. Para kahit papano, kahit na wala kaming biyahe ngayon, or na mga susunod na araw, kasi nga nagbabantay pa ako ng mga batuta, kahit papano nakakaalis-alis kami ng mga malalaki ko. Lalo na si Kopi, ako, sabik na namang bumiyahe yun. Pwede naman pala eh, na hindi gaano pang lumayo. Kasi ngayon, hindi ako makakabiyahe masyado. Kasi nga, may bantayan akong mga batuta. Sa oras na maihatid ko na sila sa kanilang mga bagong magulang, and then doon, saka siguro ako pwedeng umalis. At saka kahit papano, nakakatulong din naman ako kay Angel kapag yung tipong umuulan, ganyan, ihahatid ko siya ng tuktok. Kasi syempre, alam mo yun, ang hirap ng pumasok ng basa ka sa ulan, nang nakamotor ka. Then pag uuwi, pagod ka sa trabaho, tapos mababasa ka pa ng ulan, eh baka magkasakit lang yung asawa ko. Tsaka may pinaplano rin yung asawa ko, pero sa susunod na mga vlog, malalaman nyo. Malalaman nyo yun kung ano yun. Sarap pala rito eh. Yung sa dam kaya, ano kaya nangyari doon? Okay pa rin kaya yung dam? Dito naman sa lugar namin kasi di naman talaga to binabaha. E kaso pagka umapaw yung dam, sigurado sa kalsada ang papunta sa mga kabahayan sa amin. Actually dito, pwede na mag-camping dito eh. Subukan kaya natin. Stealth camping dito. Yung walang makakaalam na dito kami natulog. Sarap din pala ng hangin dito eh. Sa tuwing bumabagyo dito lagi ng malakas, sa tuwing bumabalik ako after ng bagyo, parang palaki yung ilog dito. Lalo na dito sa may parting malapit sa dam. Eh, ang ganda pa naman ng doon, ng view. Nakakahinayang lang na hindi na ito yung dating lugar kung saan nung bata ako, napakaganda talaga nitong lugar na to. Itong ilog kasi na to, ang kadugtong yan is papunta ng Santa Cruz. Kaya sa oras na lumaki talaga ang tubig, talagang baha ang Santa Cruz. Kasi doon lahat ng punta ng tubig eh. Yung mga nanggagaling ng Liliw, nagkarlan, pagka umuulan, dito bumabagsak yun. Parang ang sarap mag-trail dito gamit yung enduro na motor. Diyan sa ilog na yan. Tapos pupuntahan mo yung magandang lugar dito sa may unahan. Napakaganda. Pagka ako nagkaroon ng enduro na motor, gagawin ko talaga yun. Pero sana maabutan ko itong lugar na to na ganito pa rin pagka may motor na akong ganun. Parang ang sarap eh. At least ngayon, meron na pala akong bagong spot. Kung halimbawang hindi ako gaano makabiyahe, at gusto ko mag-relax, gusto ko ng tahimik, gusto ko makapag-isip-isip, this is the place. Iba talaga pagka medyo nagkakaedad ka na, mas nanaisip mo na yung tahimik, yung malayo sa issue, malayo sa ingay, malayo sa chismisan, di ba? Saka ngayon, mas natutunan ko na tipong kahit anong sabihin ng ibang tao, wala, hindi na umi-epekto sa akin, tipong pasok dito, labas dito, ganun na lang. Pag wala kang masyadong maririnig na maganda sa mga sinasabi ng mga tao nasa paligid. Naubos ko Naubos ang aking kape. Hapon na rin. Susundo pa nga pala ako kay Angel. Ayos to. Para hiwalay mismo yung pangkape tsaka yung tubig na malamig lang. Yung dala-dala nating plus. May kasama tong 3 tasang ganito. Na rin to. Insulated yata rin to. Ang tagal din bago lumamig nung nung kape pagka nakasali na rito eh. Ay. Damay na nga natin tong mga basurang nakita ko dito. Sa ganon, pagbalik natin dito malinis. Konti lang naman yung kalat, buti konti lang. Tapon natin to para meron tayong maayos na spot. Ayan, ano natin yan. Tapon natin sa basurahan. Ay, na-relax naman ako dun Sarap babalik ulit ako dito. Sarap pala mag half face na helmet. Press ko sa mukha. Naka-center stand pa nga pala. Oop. Kapit na kapit yung ko Sipa tires ko Kumamot eh. May mga kambing din dito Susundo pa kay Angel at papaliguan pa nga pala yung mga batuta doon para ready na sila sa vaccine pagdating ni Doc. Babayad na rin tubig. Isa, tara na muna. Susunod tayo babalik dyan. Dala naman natin ay tuktok.
never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop.